Ang mga closed-circuit television camera o CCTV, nagsisilbing mga mata, mapaaraw man o gabi. Ang mga ito ang nagiging saksi sa mga nagaganap sa ilang lugar at kalsada. Sa ilang pagkakataon, hindi rin nakaligtas ang mga krimen sa mga mata ng CCTV. Sa Las Piñas City, nakuna ng CCTV ang tangkang pagdukot sa isang babae. Pasado alas 9 ng gabi nitong May 25, huminto ang isang SUV na ito sa gilid ng daan. Bumaba ang isang lalaking nakaitim at tila may hinihintay. Nang dumaan ang isang babae, ito na ang naging eksena. Ano ang sasapitin ng biktima? Baka ligtas kaya siya sa kamay ng mga sospek? Sa eksaktong lugar na ito, dito sa Barangay Talon 5, Las Piñas City, bandang alas 9 ng gabi, nangyari ang insidente. Ang buong pangyayari, nakakuna ng CCTV camera ng isang maliit na establishmento. Sa tulong ng mga motorista at dahil na rin sa malakas na sigaw ng biktima, napilitan ang lalaking bitawan ng babae na 17 taong gulang lang pala. Nakausap namin ang isang saksi sa tangkang pagdukot sa babae. Balikan natin yung gabi na yon. Ano yung mga naaalala mo? Mostly naman may naparada dyan mga sasakyan na kala namin parada lang. Oo. Kaya hindi namin pinapansin. Nung nagulat kami, nung may sumisigaw na bata dito. Yun, doon na kami lumapit na may kinukuha palang bata dito. Kitang-kita raw sa biktima ang takot at pagkabigla matapos ang insidente. Ano nakita mo reaksyon sa bata? Natutrauma sir, takot na takot, parang nanginginig na hindi malaman eh. Kasi tinatanong namin kung ano nangyari, bakit gano'n, hindi pa siya makasalita. Nung mga hindi siya natauhan nun. Kinausap ko na. Agad inimbestigahan ng Las Piñas Police ang tangkang pagdukot sa biktima. Sir, sa pagkakaalala nyo, ano nangyari nung gabi na yon kung saan may tangkang dumukot sa isang babae? Susunduin siya dapat nung father niya. Nga nagta-tricycle. Hindi siya nasundo nung oras na yun. Naglalakad siya, may nag-aabang na pala sa kanyang sasakyan. Na yung lalaki, nakaabang na dun sa bukas na pinto. Na itsetsyempo siya na pagdaan niya mismo na madadaanan niya yung bukas na pinto, itutulak siya. Ang kagandahan lang nun, nung pagtulak sa kanya, paghatak sa kanya, umalma siya. Biglang tumaas yung adrenaline niya dahil nagpanic siya. Pumalag siya. Nagpanic din yung suspect kasi may mga motor na approaching. Nakita, sumigaw yung bata eh. Sa tulong ng CCTV, natukoy ng mga pulis ang plate number at kalaunan ang kinaroroonan ng mga suspect. Nung ni-review namin yung CCTV, nakita namin yung plate number tsaka yung mismo sasakyan. So, eksakto naman, meron ding tumulong, may nagmalasakit na alam niya kung saan matatagpuan yun. Kaya the following morning, nakuha namin yung dalawang suspect, na-recover namin yung sasakyan. Ang ipinagpasalamat namin doon, merong CCTV at may nag-post sa social media. Kung wala. Yun yung napakahalagang mga bagay kung bakit namin nahuli yung suspect, na-file namin yung kaso, at ngayon, dinidinig na. Yung akin po, settle lang. Yun lang po yung akin. Kahit mga pera, lang. Kahit mga 1,000 lang, ayos na sa akin yun. Wala kayong maitim talaga na balak ko sa bata? Wala po. Sabi niya, maghanap lang daw siya ng pera. Pinakasan niya yung kotse, sige. Hindi ko alam ganun gagawin niya. Na kukuha ng hold up. Isipin ko asawa ko. Maghanap ng bata. Nakuha sa dalawang suspect ang isang baril at granada. Sa investigasyon niyo, sir, ano ang pakay talaga nung dalawa? Ang pakay ng dalawa yung bata. Ang bata ay minor de edad tapos naglalakad lang. Ang pakay nila, halayin yung bata. Dahil after nun, nung nangyari yun, may mga naglabasan na mga insidente na attempted din na hindi Totoo nangyari. Oo. At may mga probinsya
na may mga nangyaring ganon at nahalay yung victim. Sinampahan ng dalawang suspect ng kasong attempted kidnapping. From attempted abduction na umangat siya, naging attempted kidnapping. Bakit po? Kasi nakita nung prosecutor yung mga elements ng kidnapping. Kaya binago nila. Mas tumaas. Nasangkot na raw sa iba pang kaso ang mga suspect. Yung isa, may pending case ng illegal drugs. Yung isa naman, may mga record ng robbery holdup. Mahigit 2 buwan makaraan ng insidente, nakapagpiyansa na ang isa sa mga suspect. Ang isa naman ay nananatiling nakakulong dito sa Las Piñas City Police Station. Wala kasing inirekomendang piyansa para sa kanya. Nahulihan din kasi siya ng granada. Ayon sa Las Piñas Police, malaki talaga ang tulong na naibibigay ng CCTV sa paglutas ng kaso. Ang highlight dito, Colonel, yung upside ng social media. Yeah, that's one. At saka syempre, yung advantages ng mga lugar na may mga CCTV. Dati, ina-advise lang yan sa mga bangko. Pero ngayon, sa mga negosyo. At hindi lang sa negosyo. Ngayon, alam na rin ng tao kahalagahan ito. Kaya mismo sa yung mga residential areas, may CCTV na eh. No, yung mga ibang syudad nga, halos lahat ng kalsada eh. May napakaganda kasi yung backtracking. Backtracking o pag-review sa mga kuha ng CCTV ang ginawa ng Las Piñas City Police para matukoy ang mga sangkot sa pang-hold-up at pagbaril sa isang Indian national. Sa cellphone video naman na ito, makikita ang isang Indian national na nakabulagta sa kalsada sa barangay Talon 5, Las Piñas City nito lang June 5. Tinangkaraw hold-upin ng biktima. Pumalag daw siya, kaya binaril ng suspect. Classic example siguro nung perfect backtracking yung ginawa niyong investigasyon doon sa isang Indian national. Hinold up siya, yung nakamotor. Hinihingi yung pera niya. Ayaw niya ibigay, akmang tumakbo siya, binaril siya sa likod. Blanco sila noon sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Pero nang silipin nila ang CCTV malapit sa lugar, natukoy kung sino ang nasa likod ng krimen. Nakita namin yung isang suspect nakunan ng CCTV na pasakay ng taxi. Kung hindi namin nakita yung CCTV na yun, hindi namin makukuha yung plate number. Hindi namin matitingnan, mamumukhaan yung suspect na kapwa Indiano pala. At dahil doon, nakuha namin yung taxi. Sa pamamagitan din nun, nakarating kami dun sa subdivision sa Parañaque kung saan pumunta yung taxi para ihatid yung mga suspect. Sinampahan na rin ng kasong robbery hold-up at frustrated murder ang dalawang suspect.